Salamat po sa ating pagkikita-kita. Tayo po ay nasa lesson 6 na sa ating po 12 lessons. At naman about isa ay talagang matataniman na po ng bilhin na kapayapaan. Okay. So, lesson po natin ngayon ay lesson 6 na po tayo. So, lesson 6 na ang pamagat ay pagiging mapagpahalaga sa kapakanan ng kapwa. Sa English po, being considerate of the benefit of others. So, sa others naman po, sa kapwa naman natin ang ating pag-aaralan ngayon. So, dito po ay meron tayong dalawang natalakay na exploration. So, ang unang exploration po ay yung mga layunin po pala ng ating lesson 6 ay pag-unawa sa konsepto at kahalagahan ng pagsasaalang-alang. Pangalawa po ay unawain ang mga benepisyo na kukuha sa pagiging maalalahanin sa pamamagitan ng halimbawa. At ang pangatlo po ay unawain na ang bawat isa ay kailangang maging maalalahanin para sa kapayapaan sa isang komunidad at matutunan kung paano may apply ito. So yung papo po natin ang ating papahagdan po ngayon. So ang pangunahing nilalaman po ng lesson 6 na ito po ay ang tatlong ito. Bakit kailangan nating maging maalalahanin? Pangalawa, ang mga benepisyo at mga kaso ng pagsasaalang-alang. At yung pangatlo ay paano ilapat ang pagiging maalalahanin. So natapos na po natin ang dalawang exploration na kung saan ang una po ay why do we need to be considerate? Yan. At ang pangalawa ay yung ang benepisyo at mga kaso ng pagsasaalang-alang. At ang pangatlo ay how to apply being considerate. So dito na po tayo sa exploration number 2. Sa English na ay Tagalog, pagkalugad din. So ito po yan. So paano mag-apply ng pagiging maalalahanin? So nawa po ang lahat sa atin ay talagang nandun yung puso natin na pagiging maalalahanin. So syempre una natin alalahanin yung sarili natin, physically, spiritually, family natin, at ang the rest po ay yung kapwa natin. So meron tayo dito pangunahing punto. So po rito, anong mga particular na paraan para magsanay ng pagsasaalang-alang? So ang simula ng pagsasaalang-alang ay upang makiramay at makinig sa loobin ng pag-iisip sa pananaw ng iba. Ito ang pangunahing kaalaman ng isang mamamayang ng kapayapaan. Kung palagi natin papahalagan yung kapwa natin. So, para sa paggalugad 3, ang pangunahing punto po ay ang tanong na sasagutin, ano ang mga partikular paraan para magsanay sa pagsasaalang-alang? So, yun na nga po yung sagot. So, kailangan natin ibalik ang halaga ng pagsasaalang-alang upang makamit ang isang daigdig ng kapayapaan. Sa harap ng dumaraming suliraning panlipunan na dulot ng materialismo at egoismo, so sa paggalugad 3, malalaman natin na bago asahan ng iba na maging konsiderasyon, dapat natin itong subuhay muna at pagkatapos ay hikayatin ang buong komunidad na matuto at magsanay sa pagsasaalang-alang. So maliwanag po dito na kailangan sa sarili lang po muna natin magsimula. No, ang pagiging pagpapahalaga ng pagsasaalang-alang. Then kailangan sa buhay natin ito at next ay sa community naman po. So para po sa ating paghahanda, so kung alam niyo po yung awitin na we are the world, we are the world, we are the children.
So, ang mabubuting tao ay bukas palad na hindi nag-aaksaya. So, kailangan lagi bukas ang ating mga palad at wala tayong bagay na dapat inaaksaya. So, minsan ay sinabi ni Confucius, ang mabubuting tao ay bukas palad na hindi nag-aaksaya. Ito ay tumutukoy sa mga masisipag, ngunit walang utang na loob at naghahangad ngunit hindi skim. Sa harap ng lumalaking hamon sa lipunan na dulot ng materialismo at egoismo, dapat natin ibalik ang halaga ng pagsasaalang-alang upang makamit ang isang mundo ng kapayapaan. Okay po. So, hindi na dito maulit yung word award. So, dito na po tayo sa paggalugad. Isipin muna ang sitwasyon at posisyon ng iba. Makinig. So, ito po yung tatalakay natin dito sa exploration 3. Makinig at makiramay. At ang pangatlo ay ang focus ay isa-isang tao lamang, hindi sa maraming tao. So, ano po yung nakikita nyo dyan sa larawan? So, isipin muna ang sitwasyon at posisyon ng iba. So, meron mo tayong may panoorin na video. Ayan. So, panoorin po natin ito mabuti. Kung paano po ba natin mabuti ang videos? So, ang pangangalaga ay nagsisimula sa pagsisikap na tumayo sa posisyon ng iba kaysa sa iyong sarili. Palawakin ang saklaw ng kamalayan ng limitado lamang sa iyo. Sa iba, ilagay ang iyong sarili sa isip ng ibang tao na may kaisipan. Tulad ng paano ang kalagayan ng ibang tao. Paano ko ako nasa sitwasyon iyon? At ano ang mahirap? So, ang pag-iisip ng pananaw ng ibang tao ay hindi kasing dali ng sinasabi nito. Hindi ko maiwasang makita muli sa aking pananaw ang mga pangyayari at background ng aking sitwasyon. Bukod dito, mahirap makita mula sa pananaw ng isang tao, hindi ko pa nabubuhay. Ang kakayahang pangalaga ng iba ay nakasalalay sa kakayahan, bigyang kahulugan ng layunin at motibasyon sa halip na damdamin. Sa makatuwid, kinakailangan mo unawaan ang pananaw ng ibang tao at subukang makinig sa kanyang kwento at makiramay. So tulad po nito, ang pag-iisip sa pananaw ng ibang tao ay nakatulong sa iba, naigalang ang puso ng ibang tao at ito'y humahantong sa pagsasalang-alang. So napansin po natin yung kwento, di ba? So kailangan nagtutulungan, mga kasama natin ay pakinggan natin ano yung mga opinion na ating kapwa. Ang sa ganun ay maging maayos po yung anong po yung naranasan natin na hirapan sa trabaho natin. So kailangan nating makinig. So ito na po yung next. Makinig at makiramay. So, bakit kailangan ituro ang pakikinig? So meron po tayong video dito.
tungkol po sa pakikinig. So, napakahalaga po talaga ng pakikinig. So, bakit kailangan ituro ang pakikinig? Pakinggan po natin mabuti. No sound po siya po. Ay, wait lang po. Konsentrasyon sa pag-unawa. Mayroon tayong mga kategorya ng pakikinig. Ang Ay, sorry po. Iba na kasi yung ano lang. Iba na yung una ay ang marginal o passive na pakikinig. Ito'y pakikinig na isinasagawa na kasabay ang iba pang gawain. Ang magandang halimbawa nito ay ang pagtatala ng iyong mga napapakinggan. Habang ikaw ay nakikinig sa tagapagsalita, ikaw ay nagsusulat ng mga mahalagang impormasyon o ideya. Pangalawa, masigasig na pakikinig. Ito'y pakikinig na hanggat maaari, malapit ka sa ganap na pag-unawa na nilalaman ng usapan upang magkaroon ng angkop na kabatiran sa pangunahing ideya. Ang magandang halimbawa nito ay sa loob ng classroom. Mas mainam na nasa harapan ka o mas malapit ka sa tagapagsalita upang mas lalo mong maunawaan ang iyong natatanggap na mga ideya o mga impormasyon. Pangatlo, mapanuring pakikinig. Ito ay isang pakikinig na nagsusuri o naghahatol ng kawastuhan ng mga mensaheng napakinggan. Isang magandang halimbawa nito ay kapag merong isang aktibidad ang isang eskwelahan o kaya mga tula, ikaw ay isa sa mga nakikinig o naghahatol dito kung may kawastuhan ba ang kanyang mga ginagamit na mga salita. Ito ay iyong sinusuri at pinapakinggan ng mabuti. Panghuli ay ang malugod na pakikinig. Ito'y pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa sa isang kwento, dula, tula at musika. Isang halimbawa nito ay ang pakikinig ng kwento. Sa pakikinig ng kwento, ito ay nakakapukaw ng interes ng tao at nakakapagbigay ng tuwa. Kung kaya't sa pakikinig, mas lalo niyang nauunawaan ang mga pangyayari sa isang kwento.
Narito ang 3 hakbang sa proseso ng pakikinig. Una ay ang pagtanggap. Tinitiyak ng tagapakinig kung dapat paniwalaan ang tagapagsalita. Pangalawa, pagbibigay atensyon. Ang tagapagbigay ay nagbibigay ng atensyon sa speaker. At panghuli, pagbibigay kahulugan. Dito, inuunawa ng tagapakinig ang kahulugan ng mensahe. Na po magtatapos ang aking pag-uulat. Sabi nga po ni Ralph Waldo Emerson, ang pinakamahusay na gawain na maaaring maisagawa ni naman ay nagsisimula sa mga bagay na naririnig at naunawaan niya mula sa kanyang sarili. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Sinuway manood lang po tayo doon sa lesson na yun. Paano? Bakit nga ba napakahalaga na pakikinig? So, dito po sa lesson natin na hindi lang po pakikinig ang ating po dapat daw gawin. So, pakikinig, makinig, at makiramay. So, yun po yung sabi dito, no? Okay, next slide po natin ay makinig at makiramay. Sabi diyan, number 1, observe the actual situation as it unfolds. Say how you feel when you see their actions. No? Una, obserbahan daw po ang aktual na sitwasyon habang ito ay nagbubukas. Kung ito ay kapag ipanginabang o hindi, obserbahan ang mga salita at kilos na ibang tao kung ano ito. Sa paraan para gawin, ito ay sabihin ng malinaw at konkreto ang iyong naobserbahan. Na hindi gumagawa ng mga panghatol o pagsusuri. So bukod sa kung gusto mo o hindi mo gusto ang kanilang mga aksyon, yung pangalawa, say how you feel when you're their actions. Express the feeling whether you're heartbroken, scared, happy, joyful, or irritated. Also, you will be able to understand the other's emotions and thoughts. You can broaden your understanding of what the other person's desires, positions, and situations are in the process of confirming that he or she has listened carefully. Ang pamamarang ito ay nagpapalalim sa pakikinig, paggalang, at empatiya o yung pakikiramay. Sa pamagitan ng pagpulit-ulit na pagsasanay, maaari tayong magsanay kung paano maging mas tapat at malalahanin sa mga relasyon. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay mas malamang na makisali sa mga masalimuot na salungatan. Mga matarik na tao at pababayaan ang pangalaga sa mga tao mas malapit sa kanila. Sa makatuwid kung talagang nais mong ilibangin ang kakayahan ng pangalaga at sa buhay ito, inirekomenda na patuloy makinig at magsanay sa tahanan, paaralan at trabaho. Huwag kailan pabayaan ang mga lugar na malapit at mahal sa iyo. So yun ang training ground para magpalago ang iyong kakayahan sa pangangalaga. So kung mapapansin nyo, dito po sa larawan na to ay may tao na talagang may nararamdaman siya, no? Siguro may mga problema. So tayo bilang kaibigan niya, minsan baka nangyari na rin po sa inyo. So kailangan po nating makinig sa kanila. Pakinggan lang po natin sila kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung nasa ano nila. At tayo ay makiramay. So mapapansin nyo, sa una ay kaibigan, dalawang kaibigan. So ano lang pong gagawin natin, pakinggan lamang po sila. At makiramay. Kung tayo sa mga sitwasyon ng ganito, ay encourage po natin sila na sabihin paano yung saloobin. At tayo ay makikinig lamang po, maging good listener tayo sa kanila. Dahil sa ganitong sitwasyon po, ang mga tao na talaga na problema ay sa pamagitan po ng pag-share nila kung ano po yung naramdaman nila, ay kumakalma din po yung kanilang mga kalooban. So maging observant lang po tayo at handang makinig at makiramay na rin. So next po, sabi rito, focus. Ang focus ay sa isang tao, hindi sa maraming tao. So kapag may konsiderasyon ka sa iba, dapat palagi mong ibase ito sa iyong isa sa iyong relasyon sa taong iyon.
So, listen and compassion naman po yung nandito. Tinutukoy na etika ang pangangalaga bilang isang mas malalim at tiyak na damdamin kaysa sa pagkakawang gawa o pakikiramay. Sa madaling salita, mas angkop na makipag-ugnayan sa isang partikular na tao at sitwasyon. Kahit na sa pakikitungo sa mga tao bilang grupo, dapat nating isaalang-alang ang bawat individual at kung paano sila ma-impluwensyahan. Diba? Walang pinagkaiba kapag inilapat natin ang paraan sa pangangalaga. So kapag nakikipag-usap sa grupo, kinakailangan isaisip ang sensitivity at psychological acceptability ng bawat tao. So pag tayo ay may kaharap ng mga tao, maging mapagpanuri po tayo, no? Yung sensitivity ng bawat isa, kailangan po nating alamin. So pag-alaga sa taong nasa harapan mo ay hindi dapat kalimutan. Bilang pagbabalik tanaw, itinuro sa amin ng pagdalugat kung paano magsanay at maglapat ng pagsasaalang-alang sa iba't ibang paraan. Tandaan po natin na bago natin asahan ang iba na maging mga konsiderasyon, kailangan muna natin ipakita na tayo ay may konsiderasyon at pagkatapos ay hikayatin ng buong komunidad na matuto at magsanay sa konsiderasyon. So yun po, tutuloy tayong maging mapagpakinig at mapanuri. So para sa ating pag-usuri 3, anong nararamdaman mo nang husgahan ka ng iba at bakit ganon ang naramdaman mo? Ano ang naramdaman mo na ikaw ay naintindihan at dinadamay ng iba at bakit mo naramdaman yun? So tayo po ba ay nagkaroon ng sitwasyon na kung saan kailangan natin ng karamay? So tayo po ay nandoon na sa sitwasyon na talaga hindi na po natin alam kung anong gagawin natin. No? So ano po yung nararamdaman natin? Wow. Na tayo ay dinamayan ng iba. So, ano po kaya yun? So, talakayin kung paano maugnay ang pagsaalang-alang at kapayapaan. So, para sa ating pagsubok 3, pumili ng kaibigan at isagawa ang iba't ibang paraan ng pagsasanay at pagsasabuhay ng pagsasalang-alang na natutunan sa Exploration 3. So, paano raw po natin may lalapat ang pagsasagawa ng pangangalaga? So, ito po yung nilalaman ng Aralin 6. So, ano po yung pamagat ng Aralin 6? Pagiging mapagpahalaga sa kapakanan ng kapwa. So, patuloy natin pahalagahan ang ating mga kapwa. At para sa ating conclusion, mga balakid na dapat isalang-alang at simula ng pagsasalang-alang. Mga pakinabang at mga halimbawa ng pagsasalang-alang. Then, paglalapat at pagsasagawa ng pagsasalang-alang. So, ito yung mundo ng kapayapaan. So, sa pag-iisip sa komunidad, kung saan tayo nakatira, ang pinakamahalagang bahagi para sa komunidad ay ang pagsasaalang-alang. Ang pagkilos ng pag-iisip ay nagmumula sa kabuturan ng yung puso. Ang bawat isa ay minamahal ng kanilang mga magulang o ng iba kapag sila ay pinanganak. At ang pagmamahal na natanggap ng isang tao ay malaking impluwensya sa pagbuo ng kanilang pagkatao. Sa mas maraming pag-ibig na natatanggap, ng isa ay mas maaari nilang mahalin ang kanilang sarili. Lalo tayong mag-mature sa pamagitan ng paghatid ng pag-ibig na natatanggap natin sa iba at pag-aalaga na hanapin ang kapakinabangan ng iba. Ang salubin ng pag-iisip para sa aking kapakinabangan lamang sa lipunan ay humantong sa isang egotistic na mundo. Sa makatuwid, tuparin natin ang mga kondisyon at kwalifikasyon upang maging isang mamamayan ng kapayapaan sa pamagitan ng pagsasanay at pag-aaral ng konsiderasyon ng iba kaysa akin.
So lahat po ng pangarap, nangangarap ng isang mundo ng kapayapaan, ang gayong mga panaginip ay hindi ginawa sa pamamagitan ng isang tao sa labas. Sa madaling salita, ang mapayapang buhay na ating lilikhain ay isang paraan ng pagbabahagi ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin. Paglutas ng mga salungat ng mga bukas na isipan at pagbuo ng istrukturang panlipunan na nagbibigay daan sa mas maraming tao na namumuhay ng masaya. So ang ganitong uri ng mundo ay ang karaniwang pangarap ng sangkatauhan. Ang aming layunin na makamit ang mga pangarap na ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangangalaga. Gaya ng kasabihan, ang pangarap na mag-isa ay mainam, ngunit ang mga pangarap ng pinagsasaluhan ng lahat ay magiging katotohanan balang araw. So hindi ba nakakatuwang panoorin ng isang tao na sumusuko sa kanilang upuan? Sa bus o subway, o buksan ang pinto para sa isang tao sa likod mo? O makita isang tao nakikibahagi ng payong kapag umulan? So ang mapayapang insig nito ay umira sa loob ng ating mga iniisip. So ang mission po ng HWPL o Peace Education na maghasik ng binhi ng kapayapaan sa mapayapang instinct na ito. So umaasa tayo na nawa ay magawa po natin ang mga bagay po ito. So doon po nagtatapos ang lesson 12 na kung saan tinuro po dito na tayo ang maging mapagpanuri sa ating kapwa, lalo higit pa kung sila ay may mga dinalanasan sa buhay, maging po tayong matutong makinig at makiramay. At maging po tayong daluyan din ng pagpapala sa buhay po nila. Ano po? So ano po yung ating natalakay ngayon? Sa Paggalugat 3. So isipin muna ang sitwasyon at posisyon ng iba, makinig at makiramay. At ang focus ay sa isang tao, hindi sa maraming tao. So yun lang po ating lesson ngayon. Exploration 3. So tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinagmumulan po ng kapayapaan dito sa mundo. Salamat po muli Panginoon na natapos na ang Aralin 6 na kung saan tulungan po kami maging considerate sa kapwa namin, maging pagpanuri Panginoon at handang makinig sa mga tao Lord na nangangailangan ng tulong. Tulungan po ang bawat isa Panginoon na kami maging daluyan ng kapayapaan at patuloy na magpakumbabaugan. Maging mapagpanuri po Panginoon sa mga tao na talaga nandoon. Sila po ay kailangan nila po ng help, kailangan po nila ng tao na makikinig po sa kanila. So, isang mga kabataan Panginoon na nandito, dalayan po Lord na patuloy sila bigyan ng wisdom kung paano nga po Panginoon na maging daluyan ng kapayapaan. Tulungan po sila Lord na ano po yung mga naranasan nila sa buhay, ay patuloy silang pagtagumpay yung Panginoon gamit ang binhi ng kapayapaan na patuloy po nila napapakinggan. Tulungan mo Panginoon ang mga kabataan ito na saan po sila pumunta, sa family po nila, maging mga sarili po nila ay talagang pagkaroon sila ng puso ng mga pagkumbaba, puso may kapayapaan Panginoon, at talagang maging mabuting halimbawa po sila sa kanilang family, sa mga classmates po nila, maging sa community God. Salamat po sa pagkakataon na ito na nandito po sila upang patuloy makapakinig Panginoon ng lesson po tungkol po sa kapayapaan. Nawa po Panginoon ang mga bagay po ito na kanila po napapakinggan ay mamunggo po sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso Panginoon at magamit po Panginoon sana po sila dumako-ugan. Tuloy mong pagpalain Panginoon, maging yung mga wala po dito na mga kabataan na walis ang buti ay makasama po namin sila. Salamat po sa oras ito. Ito po aming dalangin na may katagumpayan sa tayong pangalan po ni Jesus.
Amen at amen. Let's glorify God.